makalipas na 1 linggo, binigyan ako ng listahan ng mga wanted na tao na aking papatayin. Nakalagay doon ang pangalan at tirahan ng mga taong papatayin ko, inaabot at dinidistribute ang listahan sa akin at maging sa aking mga kasamahan ng aming pinakapinuno sa samahan. Minsan ay mismo si Mayor Duterte ang pumupunta sa safe house at nag-aabot ng listahan tapos sambitin, ito ang listahan ng mga tarantado. Ilang beses ko na personal nakita at nakausap si Duterte. Halos bawat linggo ay pumupunta siya sa safe house para mangamusta. Ganito rin ang pattern na nangyari ngayon. Merong listahan ng mga pinapatay. Sa pagpatuloy ng kanyang salaysay, minsan noong 1993, may isa kaming lakad na kasama si Mayor Duterte. Kami ng kanyang mga kasamaan ang dapat tumira, ngunit nagkamali kami. Hinabol niya mismo yung tao na isang hold-upper at sa kanya ito ipinagbabaril. Naubos niya ang isang magasin noon. Matapos yon, natakot ang mga pulis at nakita kung paano magalit si Mayor. Ito po ang sworn statement ni Ernesto Abasola. Nasaksihan ko ang pagpatay sa 6 na kalalakihan na nakapiring ang mga mata at may tali ang mga kamay at paa noong bandang 9:00 ng gabi sa ikatlong linggo ng December 2005. Isa ako sa naglibing ayon sa utos ni Tatay Laud sa mga katawan ng biktima ng 3 kuweba matapos itong patayin ng 6 na miyembro ng Anti-Crime Unit ng Davao City Office. Ito po yung Anti-Crime Unit na minimension ni Arthur Las Cañas sa kanyang salaysay. Na nakilala ko lamang alias Pedro at alias Mario, ang dalawa sa 6 na biktima, at dalawang ito ay inilibing namin sa unang kuweba na malapit sa bahay ni Tatay Laud. Samantalang iyong dalawa ay sunod na kuweba at natirang dalawa ay sa pangatlong kuweba. Na dinala ko si Colonel Fajardo at kanyang mga kasamahang pulis na nasabing mga kuweba at doon ay nakita namin sa huli at ikatlong kuweba mula sa bahay ni Tatay Laud ang isang nakausling buto na ayon sa mga pulis na isang doktor ay buto ng isang tao. Ito pong Tatay Laud, ito po ay may-ari ng tinatawag nilang Maa Quarry or Laud Quarry or Laud Compound na kung saan ito yung tinatambakan ng mga sinalvage nila na mga tao. Ito naman ang sworn statement of Police Superintendent Roberto B. Fajardo. On July 5, 2009, in the course of serving the writ docketed under search warrant 0914-347 earlier issued by the Honorable Court, I was approached by a male person who identified himself as Mr. Ernesto Abasola, 51 years old, married, and resident of relocation site Barangay Mintal, Davao City, and confided to me that he is an asset of Benvenido Laud, Tatay Laud, alias Tatay Laud, the owner of the premises subject of the search warrant. Mr. Abasola offered information that human remains of summarily executed victims could be found inside 3 adjacent caves located a few meters away beside the makeshift house of alias Tatay Laud at Laud Compound. Hence, I and other policemen went to the caves and found out that a bone is protruding from one of the caves in plain view. The accompanying SOCO operative, a doctor of medicine, checked it and positively concluded that it was a human bone. Though it is in plain view, however, I and other policemen suspect that more of such kinds are still in that hole/cave and in other adjoining caves. Ito po yung picture ng mga buto na na-recover nila doon po sa Laud Compound. Human bones po ito. Ito naman po yung urgent motion to quash and to suppress illegally seized evidence na ifinail sa korte ni Laud. Dito nyo makikita na People of the Philippines versus Fulgencio Pabo, Benvenido Laud, Bilbencio Jumawan, Dawilag,
Ito yung Dawilag Brothers na sinasabi ni Matubato at ni Las Cañas. The same people. Ngayon, tignan nyo kung sino yung abogado. Ang abogado ni Bienvenido Laod nung mga panahon na yon, nung nag-file sila ng motion to quash and suppress illegal use of evidence, ay si Vitaliano Aguirre, na ngayong Defense Secretary na ating bansa. Justice Secretary pala. I'm sorry. So, nung 2009, sa maliwanag ang mga koneksyon. Ito naman ang Supreme Court decision regarding that search warrant. Deciding on the petition by Bienvenido Laod, the Supreme Court upheld the validity of the search warrant, therefore valid yung mga nakuhang ebidensya doon sa Laod compound. So meron ka ng dead bodies, may human remains ka na, meron ka ng ebidensya doon mismo sa mga lugar kung saan sinabi ni Edgar Matubato at ni Las Cañas. Ito ngayon ang isa pang ebidensya. Noong 1997 po ito, itong Commission on Human Rights Resolution na tungkol dito sa case ni June Bersabal. Lumalabas dito na case of Gaudencio Bersabal, Lucina Bersabal complainants versus Fulgencio Pabo, Arturo Las Cañas, Edgar Matubato, open close parenthesis, CAFGU, Police Senior Inspector Mitra. Ito yung mga taong minimension niya at kasama silang dalawa, si Las Cañas at si Matubato. So talagang hindi pala talaga ito standby lang sa opisina ni Mayor Duterte. Talagang as early as 1997 magkasama silang dalawa at in fact nakasuhan sila. At ito ang interesting dito sa resolution na ito. On paragraph D, and I quote, the victim meaning June Bersabal, was brought to Kaputian Police Station where the arrest was officially recorded on June 28, 1997. On June 29, 1997, 0500, custody over the person of June Bersabal was then transferred to Governor Generoso Municipal Police Station in Davao Oriental on the basis of a warrant of arrest for frustrated murder issued in criminal case number 3663 by Municipal Trial Court of Governor Generoso, Davao Oriental. On 10 June 1997, the victim reportedly escaped from Governor Generoso Municipal Station by destroying the padlock in the prison cell. Subsequently, the dead body of June Bersabal was found along the seashore of Pantukan, Davao del Norte. Ito yung sinasabi ni Arthur Las Cañas na tinurn over nila sa pulis. Kaso ngayon, nung gustong ipapatay ni Mayor Duterte, sinabi nila paano nila palalabasin ngayon dahil naka-blatter na. So ngayon, gumawa sila ng senaryo na kunyari tumakas at sa kanila pinatay. So eksakto as recorded here in this resolution written 20 years ago. Next, corroborating evidence. Even the Ombudsman have penalized 21 PNP officers over the Davao Death Squad. So, ito, nung March 29, si Ombudsman Morales penalized 21 police officers over the Davao Death Squad. Next. So, dito po sa itong mga ilang dokumento, dated July 2001, Special Anti-Crime Response Unit, makikita natin itong mga personalities, Fulgencio Pabo, Arthur Las Cañas, Jim Tan, Ronald Lau, at Enrique Lau Jr. So itong mga ito yung mga mini-mention. So
katibayan muli na sila ay talagang magkakasama, and it corroborates the testimony of Mr. Las Cañas. Ito pa, si Pagidupon, SPO2 Pagidupon, Ronald Lau. Sige, next slide. Ito pa, Special Orders number 54 ng Philippine National Police, July 30, 2001. So, ang unit nito, Special Operation and Reaction Team. So, ang mga members dito, sila Fulgencio Pabo,